Nagkaroon naman ng minimal performance gain. So kada shift ko pumuputok, so konti na lang talaga yung nai-squeeze na power. Pero parang may minimal na jerk kada shift. Ipapakat delete na natin siya. Nung nagpalit tayo ng Acra, medyo nahihirapan ako sa traffic kasi sinasagi, hindi naman sinasagi. Pagka medyo matulin yung approach ko, hindi ako naririnig ng mga kasabay ko sa kalsada. So ayun, ang ginawa ko, kinalas ko na dito sa bahay, tapos dadaling ko na lang sa muffler shop. So ikakat delete lang naman ito, tapos papapalitan lang natin siya ng same size lang din ito. Hindi naman siguro magkakamali ng sukat. Ang hirap kasi mag-video habang nagkakalas ng ikaw lang mag-isa, kaya skip na lang tayo. Kakalas ng kaha, kalasin natin yung mga bolt dito sa ilalim. Tapos, parinig ko sa inyo yung sound check at yung kung paano siya gawin. Okay, natanggal na natin yung mga tawag dito. Basta, yung sa headers niya. So, ito nakababa na lahat ng lock niya. So, pag tatanggalin nyo pala itong O2 sensor, mas okay kung i-unplug nyo muna dito. Mas safe. Tanggal nyo dito, tsaka nyo tanggalin dito. Mas okay. Pero pwede naman, kasi pag naiikot tong wire na to, habang niluluwagan mo itong wire, itong nut na to, pag niluluwagan mo, nagtitwist tong wire. So, mas safe na pagka dito mo muna tanggalin bago mo luwagan. Okay, pag natanggal na siya dito, magkaroon ka nakita nyo. So, pag natanggal na siya, tsaka nyo luwagan ka. So, pagkita nyo, pagka inikot ko to, yung wire dito nagtitwist. See? So, pagka nakaplug siya, so may chance na masira yung auto sensor nyo. I mean, for safety, safety measures lang. So, eto, natanggal na natin yung ating full exhaust. Natin yung butas sa ilalim. Ang liliit ng butas. Kasi natin yung muffler, tapos dali na natin sa muffler shop. Right, papunta na tayo ngayon sa muffler shop na pinapagawa natin para ipakat delete yung headers natin. So, kinalas ko na siya kanina sa motor. Pinakita ko naman sa inyo. Para hindi na doon magkalas. Kasi ang hirap magkalas doon. Baka magkawala-wala yung tornilyo. Baka magasgasan pa yung kaha natin. So, yung headers natin, hindi ko alam kung kita nyo dyan. Basta nandyan yan. Tinututok ko lang eh. Nagdadrive kasi ko. So, doon na tayo makita-kita ulit pagka dating natin sa muffler shop. Let's go, let's go! Sa mga magtatanong kung ano ang benefits ng pag-aalis ng cut, meron na akong video dyan na nagawa before, pero sa Z9 yun. Kung di mo pa napapanood, andyan lang yan, lalagay ko dyan sa taas. Pwedeng maging yung pros and cons nila pagka inalis mo yung catalytic. So, panoorin nyo na lang yan for detailed explanation kasi mahirap kung ulitin ko pa dito eh. Meron naman na. So, ayun. Malapit na tayo sa paggawa natin. Nandito na tayo sa may mohon na to, no? Ayun, sa may mohon na to, sa Malolos. Ito na. Malapit, sobrang lapit na natin. Mura ng gasolina dito, 45 lang. Ayun, no? Ay, maraming tao. So, ito ginagawa na yung exhaust natin. Pinapotol na yung catalytic. So, sa ibang shop pala kami nagpagawa. Dito kami sa pangalan nito. Basta, malapit lang din siya sa may mohon. Ito papunta to ng Plaridel, ito papunta to ng crossing. Tingnan natin kung okay yung gawa na. Basta ako yung mamaya pagka okay na. Pinaputol na yung catalytic natin. Pinapantay. Nakalas na yung catalytic natin. So ito siya. Kung makikita nyo, meron siya mga screen. Siya yung magbibuild ng pressure pagka meron kayo na ito. So, para may back pressure kayo. So, yun lang. Pinalitan lang natin siya ng stainless. Kasi, pinantay niya lang dito sa pinutol niya. Siguro yung weight na ito, ang tansya ko mga nasa, tingin mga 2 kilos. 2 to 3. Tapos nagawin yung catalytic natin. So, ang galing nila, nilinyahan nila dito sa taas. Kasi nga hindi ko dala yung bike para naka-align siya. Okay naman, malinis yung weld nila. Ganda naman ang weld nila. Sobrang linis. Ito yung contact number niya, tsaka FB account kung kakontakin nyo. Post nyo na lang kasi gumagalaw eh.
Okay, sound check tayo ng cold start ng cat deleted na to. So, pakinggan natin. Okay, rev check tayo. Go, go, go. Okay, let's go. Pakinggan nyo ng... Kung gusto nyo marinig to ng umaandar and high speed, panoorin nyo yung video namin dyan sa Clark. So, lagay ko na lang dyan. And, ayun. Pag-usapan natin ngayon yung yung pag-remove natin ng catalytic. So, it's been like, I don't know, siguro mga 5 days na since inalis ko yung catalytic or 1 week. Ay, 1 week pala. Kasi parang Saturday ata last week ko rin pinaalis. Tapos Saturday na ngayon. So, 1 week apart na. So, gusto ko pag-usapan natin kung yung syempre maraming mga magtatanong kung anong meron. Ba't kinalis yung catalytic? Anong pakiramdam? Actually, may detailed video na ako about dyan. Pero sa Z9 ko naman na bike yun ginawa. So, papasok ko na dyan sa may video sa taas. Ililink ko na lang dyan kung gusto nyong panoorin yung detailed video. Pero para dito sa bike natin na ZX4RR, ang unang-una nyo mapapansin, syempre, yung tunog. Kung maalala nyo sa last vlog natin, nagpalit ako ng long pipe na Acra. So, simula nun, sobrang tahimik na ng bike. So, nahihirapan ako. Sobrang hirap kunyari yan, sa ganyan, gambling traffic ako ng ganyan. Hindi ako maririnig eh. So, hindi naman all the time. So, may times kasi na, syempre, matulin yung dating ko. Tapos, hindi ako marinig kasi nga sobrang tahimik. So, doon ako nag-decide na alisin na yung cut kasi sobrang tahimik. Tapos, ang hirap kasi, di ba, pagka medyo mabilis tayo. Tapos, hindi tayo marinig. Nakakaalangan. Oh, malakas naman pa rin lang sa X natin. Pero iba pa rin kasi yung aware yung mga nasa paligid mo. Hindi ko pa siya nagagawa ng gas consumption test kung tumaas yung konsumo natin sa gasolina. Feeling ko hindi kasi parang nung nag-Clark kami, galing ng Bulacan, nagpagas na ako ng 500. Tapos nakapagbalikan na siya, parang around, ewan ko, siguro mga 150, 160 kilometers yun. Ang dami pang sobra, para meron pa akong 2 bars. So, kung maalala ko parang 5 bars siya. Pero kasi galing siya sa blinking, so yung 500 ko na yun, hindi talaga siya sagad. Kahit full tank siya sa gauge, hindi pa rin siya full. So yun, kaya pansin ko nung unang palit ko, nung pagkaalis ko ng catalytic is, feeling ko hindi pa nag-a-adjust yung ECU. So kada shift ko pumuputok, kasi malakas yung putok niya. Parang may bumabaril nun eh. Natural yun, kaka-backfire talaga. Pero nangyayari lang siya pagka yung sagad yung RPM or like mga 10k plus. Pero ngayon hindi na siya nangyayari. Feeling ko nag-adjust na yung ECU. Hindi kasi rinig sa video eh, pero sure ako umaapoy yun pagkakada shift ko. Feeling ko nagkaroon naman ng minimal performance gain. Hindi siya yung to the point na talagang mabibigla ka sa pagbabago. Meron, oo, nadagdagan siya ng konti, pero sobrang konti lang. Nararamdaman mo lang na may galit yung makina. So with that being said, nagkaroon nga ng galit ng makina. Nagkaroon din ng vibration sa handlebar. Meron bahagya pero hindi yung para maiirita ka sa lakas. And during high RPM lang naman siya. Hindi talaga may iwasan na na magkaroon ng vibration. Parang feeling ko sa lahat naman ng bike pagka naka full exhaust, meron at meron. Then siguro magpapa-adjust tayo ng AFR natin. Hindi ko lang alam kung ngayong buwan or next month, pero papatune tayo kay Yogi, tropa yan ni Motodeck. Sa San Miguel sila eh. Alam ko San Miguel eh. So malapit lang din sa amin. Pagka nagpa-tuning ka kasi after ng cut delete or pag-adjust mo ng high flow air filter, doon talaga siya mag-gain talaga ng okay. Again, hindi pa rin super kasi nga ito 400cc lang yung bike, so konti na lang talaga yung i-squeeze na power. I can tell naman na mas better siya ngayon compared sa stock system na setup natin. And isa pa na notice ko pala is yung pagpasok ng quick shifter niya. Ito, alam na ng mga naka ZX eh, medyo may konting delay ba. Hindi naman super yung delay, pero parang may minimal na jerk kada shift. So parang nawala yun, na-eliminate yun. Kasi parang dire-diretso na yung, hindi ko alam, parang nakahinga yung bike eh. Parang ganun yung idea eh.
Kayo, share nyo naman sa akin kung ano yung mga napansin nyo nung nagpaalis kayo ng catalytic nyo sa ZX4RR nyo. Comment down below nyo naman dyan kung ano yung mga naramdaman nyo rin nung time na nagpa-cut delete kayo or nagpa full exhaust kayo. Yun yung review ko for a week use. So ang kasunod natin gagawin dyan is fuel consumption test natin kung ilan. Sa normal driving style natin, ang last try natin ng fuel consumption natin is parang naglalaro ako na 19 hanggang 21, 22. Ano yan spirited driving yun, meaning talagang sagad-sagad 1, 2, 3 yung gears natin. So ewan natin yan pag naka-cut delete with the same riding style and same traffic condition. Dito ko na lang din tatapusin ang video natin. Kinento ko lang sa inyo ano yung mga naramdaman ko or na-experience ko nung nagpa-cut delete ako // pwede ring full exhaust, parehas lang sila. Basically na-open lang din sila. So yun yung naramdaman ko. So far so good, masaya ako. Pati sa tunog, nagkaroon siya ng engine roar. Lumaki yung tunog niya, hindi na siya yung parang tumitiling bakla. So that's one of the good things na sa pag-remove ng catalytic. Ayun, so hanggang sa susunod na lang, panoorin nyo yung mga episode natin dyan ng 675SR. Sana may nyo. Peace! Goodbye!